Ginagaslight ba kami? Hindi sila nagtitipid. Talagang promote sa mga artista. Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy list. Okay, so natapos ng matiwasay, talagang I think deserving na nanalo na si Marco Rubio dun sa Grand Resback. So, in the pantheons ng mga champion sa tawag ng tanghalan, kasama na si Marco Rubio, okay? Congratulations, okay, sa mga makamarko. I think he is really deserving. Although sabi ko nga, dun sa aking pa-title, dun sa last video ko regarding tawag ng tanghalan, talagang tingin ko ang final two would be Ian Manibale and Marco Rubio. Pero wala nakita ko si Ian parang kinakabahan or parang kulang sa kumpiyansa, although magaling talaga itong si Ian Manibale. Perhaps sa susunod talagang lalaban na ito si Ian Manibale with fire and with gusto. And then congratulations rin kay Charisse. Talagang I am really surprised, and she deserved na maka third place dito. So again, congratulations sa lahat ng sumali sa tawag ng tanghalan, yung lumaban. Okay? And at the same time, well-deserved sa tawag ng tanghalan. Maganda yung kinalabasan, maganda yung mechanics, except lang yung hopefully makita natin yung palabunutan, no? Kasi bakit again, ayun lang talagang maano ko, no? Sa umpisa, nakita naman natin may palabunutan, pero sa dulo, nawawala na yung excitement ng pagka-randomness na kung sino ang maglalaban-laban. That could have been a huge factor kung just in case, no? Although alam naman natin na cream of the crop talaga si Marco Rubio. Kahit sabihin pa natin walang palabunutan, talagang I think lalabas din na si Marco Rubio will definitely win. Alright, so tapos na yung reality show na yan ng tawag ng tanghalan. I think balik na yata sa the usual tawag ng tanghalan, regular season. And then, ngayon naman, pwede na tayong mag-move on sa PBB, okay? Celebrity Edition. I tell you, natutuwa ako at actually nagugulat na itong sa PBB, dahil for how many seasons na hindi na ako nakakapanood ng Pinoy Big Brother. Dahil nga, hindi pinalalabas dito sa North America, dito sa Amerika. Yung regular season, yung Gen 11. Again, I am a aficionado, a real fan ng Pinoy Big Brother. And sabi ko nga, mas maganda pa yung Pinoy Big Brother sa Pilipinas. Obviously, sa Pilipinas, Pinoy nga, di ba? Pero kaysa itong Big Brother here sa Amerika na hindi ko kumbaga parang flavorless. Let's just put it that way. Two things, o to particular sa edition na ito, ang ikinagulat ko, and that's why parang kinatutuwaan ko na uli. Balik ako sa PBB, kumbaga. One is that pinalalabas na ang Pinoy Big Brother. Probably not only here in the United States, but all around the world. Kasi sinasabi dati na hindi ka namin kayo mabibigyan ng Pinoy Big Brother or maski yung kumbaga yung parang kinakat, yung mga uploads talagang very let's just say controlled, no? Sinasabi raw na hindi pwedeng pagbigyan ng Pinoy Big Brother dito sa America and perhaps in the other parts of the world, no? Or the globe. Dahil nga, lalo na rito sa Amerika, dahil may Big Brother US. So yun ang laging sinasabi. Bakit ngayon hindi? O bakit ngayon pwede na? What gives? Not that I'm complaining, pero ano to, parang ginagaslight ba kami? even before, na sabi bawal, pero ngayon kahit padaplis, nakakapanood kami, no? Nakakalabas. Although it's not in the most official na, like just say sa TFC or sa
Ano pa ba mga ibang social media na official? I Want TV, tama ba yun? Or I Want TFC, parang ganyan, no? Nakakagulat. So nakakasubaybay ako kahit paano. It's not yung parang official, pero I get to watch it somehow. Thanks to the social media, yung nagpapalabas. Okay, so hindi sila mainit ngayon na magputol at mag-block ng mga videos na ito. So, well, we'll take advantage of that. And then, pangalawa is that because it's Pinoy Big Brother celebrity and nag-collab na nga or collaboration ng GMA artist at ABS-CBN artist shows nila, para bang ang mga shots bigay na bigay sa mga artista. Unlike before, parang binablock yung mga pinaka, let's just say, importante na mga situations, pinaka mukhang ipapalabas sa prime time. Kung minsan ang mga shots mapupunta lang sa isang very static, sa isang shot lang, pero maririnig mo na lang yung mga boses ng iba. Pero hindi. Bigay todo to ngayon. Pakita talaga ang mga ginagawa ng mga housemates. Hindi sila nagtitipid. Talagang promote sa mga artista ng GMA and ng ABS-CBN. And I'd like to think na pagkasunduan siguro ito ng GMA at ng ABS-CBN. Most likely even from GMA trying to insist na, kailangan talaga ipakita natin at iangat ang mga artista. Huwag lang yung napaka-irrelevant na mga, kumbaga, ano ka lang nagtitimpla ng kape or naggagayat ka lang. No. Mga interesting na mga kwento nilalabas, no? Relatively. I'm appreciating that. Hindi tayo tinitipid sa live streaming. So, kudos sa ABS-CBN and GMA. Well, I don't know. Kung magkaroon ng regular edition, baka balik na naman tayo sa pa-block-block. Diba? Pero right now, well, we'll take that opportunity to enjoy and see yung mga ganitong interesting na mga kwento. So, I'm glad na napapanood ko sila. So, hopefully, I would be able to give some updates, daily updates, mga analysis, mga ganun. Kasi sabi ko na nga, noon pa, 2005, so it's been 20 years, na I tell you talagang nanunod talaga ako ng Pinoy Big Brother, live streaming, lahat ng, and at the same time, nandun kami sa ABS-CBN forum na kung saan kami magbibigay ng mga haka-haka. Ngayon, syempre, wala na mga forum, wala ng Pinoy Exchange, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, ang bigayan ng mga kuro-kuro, palitan ng mga ng mga bangayan. So, at the same time, it's, kumbaga fiesta sa mga PBB na aficionado na kagaya ko, fan, let's just say, nakagaya ko here in the United States. Abangan natin ang mga pangyayari. I will hope na makakabigay ako ng mga snippets, daily na pag-iisip, mga random thoughts on kaganapan sa Pinoy Big Brother. So, let's see. Hopefully, makapag-usap tayo about that tomorrow.